Kamusta? Maligayang pagdating. Paki-enjoy ang nilalaman, mag-subscribe, at i-on ang notifications. Ang lounge ng opisina ay naliligo sa malamig na liwanag mula sa mga monitor at ang tunog lang ng pag-type ang umaalingaw-ngaw sa hangin. Isa na namang ordinaryong hapon at pilit na itinuon ni Lily ang kanyang isip sa mga report, ngunit patuloy itong lumilipad kung saan-saan. Hindi na ito bago. Sa nakalipas na ilang buwan, isang kakaibang ideya ang unti-unting pumapasok sa kanyang isipan, parang isang patak ng tubig na dahan-dahang umuukit sa bato. Isang kaisipang hindi sa kanya, ngunit sa di malamang dahilan ay nagiging pamilyar na. Ang boses ni Jessica ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Lily, may sasabihin ako sa'yo," sabi nito, habang hinihila ang kanyang upuan palapit sa mesa ng kaibigan. Nagniningning sa tuwa na parang may hawak na isang mahalagang sikreto. Ngumiti si Lily, kahit hindi naman niya talaga gustong ngumiti. Laging may sasabihin si Jessica, isang matalas na komento tungkol sa isang katrabaho, isang kwento tungkol sa kanyang masiglang gabi, o isang bagong talumpati tungkol sa modernong buhay. Ngunit sa araw na iyon, iba ang tinahak ng kanilang usapan. "Hindi ka maniniwala sa nangyari kagabi," pagpapatuloy ni Jessica habang nakasandal pa sulong, kumikinang ang mga mata sa pananabik. "Lumabas ako kasama ang isang napakagwapong lalaki. Dinner, wine, lahat na. At alam mo ba, ang pinakamagandang bahagi? Hindi ko kailangang magtago sa asawa ko." Kumunot ang noo ni Lily, nalilito. "Anong ibig mong sabihin?" Isang makahulugang ngiti ang ibinigay ni Jessica na para bang nagbukas siya ng pinto sa isang mundong hindi alam ni Lily na umiiral. "Open marriage, sweetie. Ang modernong relasyon. Malaya kaming dalawa ng asawa ko na lumabas kasama ng kahit sinong gusto namin. Walang kasinungalingan, walang lokohan, dahil lahat hayag." Kumurap si Lily, sinusubukang iproseso ang narinig. Napaka-natural ng pagkakasabi ni Jessica na parabang nagkukwento lang siya tungkol sa isang bagong restaurant na sinubukan niya. "Teka, so pwede kang lumabas kasama ng ibang lalaki? At siya rin?" "Eksakto," kumpirma ni Jessica, tuwang-tuwa. "Kasunduan namin to. At sa totoo lang, pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Makaluma na ang tradisyonal na kasal, Lily. Yung ideya na manatili sa isang tao habang buhay? Sino ang makakatagal doon?" Isang kabadong tawa ang pinakawalan ni Lily, hindi sigurado sa isasagot. Tila katawa-tawa. O baka naman hindi. Mukhang napakatiyak ni Jessica sa kanyang sarili, napakakontento. Walang bahid ng pagkakasala o pag-aalinlangan sa kanyang boses. "Hindi ba siya nagseselos?" tanong ni Lily, sinusubukan pa ring intindihin. "Hindi ka ba nagseselos?" Nagkibit balikat si Jessica. "Noong una, oo. Pero matututunan mo na ang selos ay senyales lang ng insecurity. Kapag may emotional maturity ka na, maiintindihan mo na pwede mong mahalin ang isang tao habang nakakaranas pa rin ng mga bagong bagay. Pinipilit ng lipunan ng ideya ng pagmamay-ari, pero ang tunay na pag-ibig ay hindi kulungan. Ito ay kalayaan." Tumingin sa malayo si Lily, pinaglalaroan ng ballpen sa kanyang mesa. "Hindi ko alam. Parang hindi ko yata kaya." Inisip mong hindi mo kaya dahil hindi mo pa nasusubukan. Pero isipin mo, ilang beses ka nang tumingin sa ibang lalaki at nakaramdam ng atraksyon? Nangyayari yan sa lahat. Pinipilit lang natin itong balewalain dahil tinuruan tayong dapat maging selda ang kasal. Bumuka ang bibig ni Lily para sumagot, ngunit walang salitang lumabas. Siyempre, nakaramdam na siya ng atraksyon sa iba. Tao siya. Pero ang gawin niyon? Ang dalhin ang ganoong uri ng kalayaan sa kanyang pagsasama? Tila mapanganib, parang paggalaw sa isang bagay na hindi dapat galawin. Napansin ni Jessica ang kanyang pag-aalinlangan at ngumiti. "Tingnan mo, hindi ko sinasabing lumabas ka at makipag-date sa lahat. Sinasabi ko lang na baka maging isang interesanteng pag-usapan ninyo ni Mark."
Ibig kong sabihin, pinagkakatiwalaan mo naman siya, di ba? Nakaramdam ng buhol sa kanyang sikmura si Lily. Oo, pinagkakatiwalaan niya si Mark. Mabuti siyang asawa, laging nandyan, tapat, mapagmahal. Hindi siya kailanman binigyan ng dahilan para pagdudahan ito, at iyon mismo ang dahilan kung bakit napakadelikado ng paksang ito. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon, sabi ni Jessica, sabay kuha ng kanyang telepono para tingnan ang isang notification. Buksan mo lang ng kaunti ang isip mo. Mas maraming posibilidad ang mundo kaysa sa itinuro sa atin. Pinilit ni Lily ang isang bahagyang ngiti. Sinusubukang itago ang kanyang pagkailang. Laging matindi si Jessica. Laging hinahamon ang mga patakaran. Ngunit sa pagkakataong ito, nagtanim siya ng isang binhi. Isang binhi na ayaw aminin ni Lily na naroon na nga. Natapos ang usapan nang dumaan ang isa sa kanilang mga supervisor at bumalik na sila pareho sa trabaho. Ngunit ng hapong iyon, hindi maalis sa isip ni Lily ang mga salita ng kanyang kaibigan. Ang pagdududa ay nagsimulang gumapang na parang tahimik na lason. Ginagawang isang bagay na dapat suriin ang bawat maliit na detalye ng kanyang pagsasama. Hindi pa niya alam noon, ngunit ang pag-uusap na iyon ang magiging simula ng isang bagay na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Nagsimulang tingnan ni Lily ang kanyang pagsasama sa ibang mga mata, hindi dahil gusto niya, kundi dahil pagkatapos ng usapang iyon, tila may nabuksan sa loob niya. Ang mga maliliit na bagay na dati natural lang ay nagdulot sa kanya ng pagtatanong. Ang paraan ng pag-uwi ni Mark mula sa trabaho na pagod, ngunit laging naglalaan ng oras para tanungin kung kumusta ang araw niya, ang paraan ng pag-upo niya sa sofa para panoorin ang paborito niyang mga pelikula kahit hindi naman niya gusto, ang mga matatamis na text na ipinapadala niya kapag magkalayo sila. Lahat ng iyon ay bahagi lang ng kanilang pagsasama, ngunit ngayon, isang paulit-ulit na boses sa kanyang isipan ang bumubulong. Sapat na ba ito? Sinubukan niyang itaboy ang isipan, ngunit para itong alingaw-ngaw na lalong lumalakas sa bawat pagbabalik. Hindi lang si Jessica ang nagsasalita. Ito na rin ang mundo sa paligid niya. Mga pelikula, social media, mga kwento ng mga babaeng natagpuan ang kanilang kalayaan. Bigla, saan man siya lumingon, may nagsasabing patay na ang tradisyonal na kasal, na ang katapatan ay isang konseptong panlipunan lamang, na ang tunay na pag-ibig ay maaaring maranasan sa ibang paraan. Ngunit paano niya ito sasabihin kay Mark? Ang pag-isip pa lang sa usapan ay nagbibigay na sa kanya ng panginginig. Ayaw niyang saktan ito o isipin niyang hindi siya masaya dahil sa kaibuturan niya hindi naman siya malungkot. Nag-iisip lang siya kung maaari pa ba siyang maging mas masaya. Ang kanyang mga unang pagtatangka na buksan ang paksa ay banayad, halos hindi mahahalata. Isang gabi sa hapunan, kaswal niyang binanggit ang isang artikulo sa balita na nakita niya sa kanyang telepono. Alam mo ba na parami ng parami ang mga mag-asawang gumagamit ng mga di-tradisyonal na relasyon? Iniangat ni Mark ang kanyang mga mata mula sa plato, bahagyang kumunot ang noo. Anong ibig mong sabihin? Nagkibit balikat si Lily, sinusubukang magtunog kaswal. Mga open relationship, polyamory, mga ganong bagay. Mukhang nagiging mas karaniwan na. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Mark. Hindi pagsasama yan. Palusot lang yan para manloko ng may permiso. Napakadiretso ng kanyang sagot kaya't naramdaman ni Lily na uminit ang kanyang muka. Kinagat niya ang kanyang labi at bumalik sa paghiwa ng kanyang pagkain, walang imik. Malinaw na niyang sinabi ang kanyang opinyon. Ano pa ang pag-uusapan? Sa mga sumunod na araw, sinubukan niya ulit. Maliliit na pahiwatig, mga butong inihahagis niya sa hangin para tingnan kung may tutubo. Habang nanonood sila ng isang palabas sa TV, isang character ang nagsabi, ang monogamy ay isang pagpili, hindi isang patakaran. Sinamantala ni Lily ang pagkakataon. Sa tingin mo ba totoo yon?
na ang monogamy ay isang pagpili lang? Hindi man lang inalis ni Mark ang kanyang mga mata sa screen. Sa tingin ko, gagawa't gagawa ng kahit anong dahilan ng mga tao para hindi maging tapat. Muli, isang pader na hindi matitinag. Naramdaman ni Lily na sumikip ang kanyang dibdib. Para siyang nag-iisa sa sarili niyang isipan, dala-dala ang isang pagdududa na lumalaki sa bawat araw. Paano kung tama si Jessica? Paano kung ang pagsasama nila ni Mark ay talagang isang hindi nakikitang kulungan? Isang gabi habang nasa kama sila, huminga ng malalim si Lily at sinubukan muli. Naisip mo na ba na makaramdam ng atraksyon sa ibang babae? Tanong niya sa malumanay na tono, na para bang hindi siya umaasa ng sagot. Sa pagkakataong ito, tiningnan siya ni Mark sa mga mata. Medyo nagulat sa tanong. Ang atraksyon ay hindi isang bagay na pinipili mong maramdaman o hindi. Pero kung ano ang pipiliin mong gawin, tungkol dito ang nagpapakilala kung sino ka. Pinigil niya ang kanyang hininga, nararamdaman ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Gusto niyang magpatuloy, sabihin ang lahat ng nasa isip niya, ngunit ang totoo, hindi niya kaya. Sa tuwing malapit na siya sa pangunahing punto, umaatras siya na parang takot tumapak sa gumuho ng lupa, at lumipas ang mga araw. Madalas magtanong si Jessica kung nakausap na niya si Mark at umiiling lang si Lily. Hindi pa. Bulong niya, lalong nadidismaya sa sarili sa bawat pagkakataon. Gusto niyang magsalita. Kailangan niya. Ngunit paano niya wawasakin ang lahat ng pinaninindigan ng kanilang pagsasama sa isang usapan lang? Ang problema, habang pinapatagal niya, lalo itong humihirap. Nang gabing iyon, nakaupo si Lily sa gilid ng kama. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nakahiga na si Mark, nag-i-scroll sa kanyang telepono, walang inaalala maliban sa kung anong nasa screen. Alam niyang hindi magiging perpekto ang sandali. Walang madaling panimula para sa kailangan niyang sabihin. Kung maghihintay pa siya, hindi niya na ito masasabi. Huminga siya ng malalim. Pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Mark? Mahina niyang tawag. Lumingon ito sa kanya, ngunit nanatili ang telepono sa kanyang kamay. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Ang takot na husgahan siya na may makitang mali sa kanya ay nakakasakal. Paano niya ipapaliwanag na sa nakalipas na ilang buwan, isang kaisipan ang lumalago sa loob niya na parang damo? Paano niya sasabihin na baka may ibang paraan para mabuhay sa isang pagsasama? Napansin ni Mark ang katahimikan at sa wakas ay tumingin palayo sa kanyang telepono. Ano yon? Napalunok siya ng mariin. Hindi niya kaya. Hindi pa. Wala. Gusto ko lang malaman kung naalala mong bilhin yung kapeng pinabili ko. Tinaasan siya nito ng kilay. Nagdududa sa biglaang tanong. Ngunit pagkaraan ng isang segundo, nagkibit balikat na lang ito. Oo, nabili ko. Nasa kusina. Pinilit ni Lily ang isang ngiti at humiga sa tabi niya. Nararamdaman ang paninigas ng kanyang katawan na parang handa sa isang laban na hindi naman nangyari. Muli, umatras siya ngunit hindi niya ito magagawa magpakailanman. Sa mga sumunod na araw, patuloy siyang sumubok. Maliliit na puna, komento sa isang artikulong nakita niya online, isang kwento tungkol sa isang mag-asawang nagpasya na tuklasin ang mga bagong posibilidad. Ngunit sa tuwing mariing sasabihin ni Mark ang kanyang paniniwala na ang mga ganoong uri ng relasyon ay hindi totoo, na mga dahilan lang ito para sa panloloko, gumuho ang lakas ng loob ni Lily. Hanggang isang gabi, pagkatapos ng ilang linggong pag-aatubili, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas. Nasa sala sila, nanonood si Mark ng laro, habang si Lily ay nakaupo sa tabi niya. Hindi naman talaga sinusundan ang nasa screen. Hindi siya mapakali, nararamdaman ang lumalaking tensyon. Hindi na niya ito maaaring ipagpaliban. Kailangan niyang magsalita. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Mark, may gusto akong pag-usapan.
Nanatili ang kanyang mga mata sa TV, ngunit sumagot siya. Sige lang. Binasa niya ang kanyang mga labi at umayos ng upo sa sofa. Naisip mo na ba kung ano talaga ang nagpapasaya sa isang pagsasama? Ibig kong sabihin, kung may pagkakataon tayong makaranas ng bago na makahanap ng ibang paraan para magkasama, iko-konsidera mo ba? Sa wakas ay inalis ni Mark ang kanyang tingin sa screen at tinitigan siya ng diretsyo. Anong ibig mong sabihin? Naramdaman ni Lily ang panginginig sa kanyang gulugod. Hindi na siya maaaring umatras ngayon. Ibig kong sabihin, paano kung subukan natin ang isang bagay na iba? Tulad ng pagbibigay puwang para sa mga bagong karanasan, pero magkasama, walang kasinungalingan, walang pagtatago. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Naging blanko ang ekspresyon ni Mark na parang hirap siyang iproseso ang sinabi niya. Patuloy pa rin ang laro sa TV, excited ang mga komentarista sa isang play, ngunit para bang tumahimik ang buong mundo sa kanilang paligid. Nang magsalita siya, malamig na parang yelo ang kanyang boses. Sinasabi mo bang gusto mong makasama ng ibang lalaki? Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi yon. Hindi ganoon kasimple, Mark. Kasi nag-aalinlangan siya. Pinag-isip ako ni Jessica kung ano talaga ang ibig sabihin ng masayang pagsasama at gusto ko lang malaman kung ano ang iniisip mo. Kumunot ang noo ni Mark. Ngayon ay ganap ng seryoso. Si Jessica? Yung kaibigan mong si Jessica? Yung laging lumalabas kasama ng iba't ibang lalaki? Umiikot ang sikmura ni Lily. Ang kanyang tono ay puno ng paghuhusga, ng paghamak. Kinuwento niya sa akin ang tungkol sa pagsasama nila at nagsimula akong mag-isip ng ano, Lily? Na ang pagbubukas ng isang pagsasama ay ang sagot? Na normal ito? Kinagat niya ang kanyang labi, mababaw ang kanyang paghinga. Tinitingnan siya ni Mark na para bang hindi siya nito kilala. Hindi ko sinasabing tama o mali. Sinasabi ko lang na baka may ibang paraan para mabuhay. Hinaplos ni Mark ang kanyang muka, hindi makapaniwala. Ibang paraan para mabuhay? Biro ba to? Talaga bang iniisip mo na ang isang open relationship ay pagsasama? Magandang pangalan lang yan para sa pinahintulutang panloloko. Kayo ng kaibigan mo ay may baluktot na ideya kung ano ang ibig sabihin ng commitment. Naramdaman niyang mag-init ang kanyang muka. Hindi ito ang gusto niya. Ayaw niyang makipag-away. Mark, gusto mo lang ano, Lily? Umusog siya pasulong, nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Talaga bang iniisip mo na ganyan ang pag-ibig? Na ang pagsasama ay isang kontrata kung saan ginagawa ng lahat ang gusto nila at sasabihin na lang sa isa't isa pagkatapos? Ibinaba niya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga salita ay tumusok sa kanya na parang mga kutsilyo. Sorry, bulong niya. Tinitigan siya ni Mark ng ilang segundo pagkatapos ay umiling at tumayo mula sa sofa. Matutulog na ako at umalis siya nang hindi lumilingon. Naiwan si Lily doon, mag-isa sa sala habang maririnig ang mahinang tunog ng TV. Kumakabog ang kanyang puso, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong kahinaan. Hindi niya alam na babaguhin ang usapang iyon ng lahat, ngunit alam ni Mark. Kaya naman, nang gabing iyon, nagpasya siyang kailangan niyang alamin kung ano pa ang itinatago ng kanyang asawa. Nasa sofa si Mark, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nakatulog na si Lily at sinusubukan pa rin niyang intindihin ang usapang iyon. Anong nangyari sa kanyang asawa? Paano niya ang babaeng pinagkalooban niya ng buong tiwala naisip ang ganoong bagay? Sinubukan niyang huwag itong isipin, subukang balewalain. Ngunit may isang bagay sa loob niya na hindi siya pinapatahimik. Hindi lang ito tungkol sa usapan. Tungkol ito sa tono ng kanyang boses, sa kanyang pag-aalinlangan, sa kung paano siya tila parehong takot at natutukso sa sarili niyang ideya. At nariyan si Jessica. Hindi kailanman nagustuhan ni Mark si Jessica.
Palagi niyang nararamdaman na masama itong impluensya kay Lily. Ngunit hanggang noon, akala niya ay kutob lang iyon. Ngayon, malinaw na mas malaki ang papel ni Jessica sa lahat ng ito. Doon siya gumawa ng desisyon, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang masusing pagmasdan ni Mark si Lily. Napansin niya ang maliliit na detalye. Mas madalas siyang nasa telepono at lagi niyang itinatapat ang screen pababa kapag inilalapag ito sa mesa. Nakakatanggap siya ng mga mensahe sa gabi at kapag tinatanong niya kung sino, malabo ang sagot niya, si Jessica lang. Nakakabagabag ito sa kanya. Ngunit ang talagang nagpaalarma sa kanya ay isang partikular na sandali kung kailan nagpasya siyang tingnan ang kanyang mga mensahe. Ayaw niyang maging ganoong uri ng asawa. Hindi niya ugali na pasukin ang pribadong buhay nito, ngunit higit pa ito sa tiwala. Ito ay tungkol sa pag-alam ng katotohanan bago mahuli ang lahat. Nang gabing iyon, habang naliligo si Lily, kinuha ni Mark ang telepono nito at dumiretso sa usapan nila ni Jessica. Ang natuklasan niya ay nagpaikot ng kanyang sikmura. Jessica, nakausap mo na ba siya? Lily, oo, pero hindi niya tinanggap. Mali daw tayong dalawa. Jessica, syempre hindi niya tatanggapin. Ganyan din ang asawa ko nung sinubukan ko siyang kausapin. Lily, teka, ano? Sabi mo alam niya at pareho kayong pumayag. Jessica, well, baka medyo in-exaggerate ko lang. Lily, so nagsinungaling ka sa akin sa buong panahon na to? Jessica, hindi naman sa kasinungalingan. Sinubukan ko siyang kausapin. Nagwala siya. Kaya nagdesisyon akong gawin to sa paraan ko. Kung ayaw niyang malaman, problema niya yon. Hindi ako yung tipo na mananatili sa isang kasal dahil lang yon ang sinasabi ng lipunan. Lily, nakikipag-date ka sa ibang lalaki nang hindi niya alam? Jessica, siyempre. At alam mo ba, wala siyang kaalam-alam. Lily, Jessica, hindi ko alam ang iisipin ko. Jessica, huwag ka nang mag-isip, mabuhay ka na lang. Siya nga pala, lalabas ako bukas kasama ng isang lalaki na may kaibigan. Kung gusto mong sumama, alam mo na kung saan ako hahanapin. Isang panginginig ang dumaan sa katawan ni Mark. Kaya pala, nagsisinungaling si Jessica sa buong panahon. Ginagawang isang modernong fairy tale ang kanyang buhay, samantalang sa katotohanan, niloloko niya lang ang kanyang asawa at ayaw aminin. At ngayon, sinusubukan niyang akayin si Lily sa parehong landas. Ibinalik ni Mark ang telepono bago lumabas si Lily sa banyo, ngunit may nagbago sa kanya sa sandaling iyon. Hindi na niya ito pinagkakatiwalaan. Sa mga sumunod na araw, nanatiling tahimik si Mark, ngunit ang kanyang isip ay alerto. Napansin niya ang mga schedule ni Lily, ang paraan ng pagtingin niya sa kanyang telepono, ang mga dahilan na nagsimulang lumitaw. Pagkatapos, noong Biyernes ng gabi, nangyari na nga. Lumabas si Lily mula sa kwarto pagkatapos ng isang maikling tawag, mukhang tensyonado. Lalabas ako kasama si Jessica, sabi niya, sabay kuha ng kanyang bag. Tiningnan siya ni Mark na may neutral na ekspresyon. Sa ganitong oras, nag-aalinlangan siya. Oo, mabilis na dinner lang. Saan? Isang bagong restaurant sa downtown. Nanatiling kalmado si Mark. Sige, magsaya ka. Nakatayo si Lily doon ng isang segundo na parabang inaasahan niyang may iba pa siyang sasabihin, ngunit ngumiti lang siya. Pagkaalis ni Lily, kinuha ni Mark ang susi ng kanyang sasakyan at sinundan ito. Nagpapanatili siya ng distansya, maingat na nagmamaneho para hindi siya mapansin. Kumakabog ang kanyang puso at iniisip niya kung handa ba talaga siyang makita ang matutuklasan niya. Pumarada si Lily malapit sa isang magarang restaurant. Pinanood ni Mark mula sa malayo nang dumating si Jessica pagkatapos. Ngunit ang nagpahigpit sa hawak niya sa manibela ay ang katotohanang hindi sila nag-iisa. Dalawang lalaking hindi niya kilala ang nandoon din.
Binati nila si Jessica at Lily ng magiliw na yakap. Tila komportable si Jessica, tumatawa at kumpiyansang nakikipag-usap. Si Lily ay mukhang kinakabahan, hindi sigurado. Pinanood ni Mark silang pumasok sa restaurant ng magkakasama. Malinaw kung ano ang nangyayari. Malapit nang tumawid si Lily sa isang linya na hindi na niya maibabalik at hindi hahayaan ni Mark na mangyari iyon. Nanatili si Mark sa kotse. Nakaparada malapit sa restaurant. Hinawakan ng manibela ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Mabigat ang kanyang paghinga. Ang kanyang dibdib ay bumababa at tumataas na parabang anumang oras ay handa siyang makipag-away. At marahil, iyon na nga ang mangyayari. Sa loob, nakaupo si Lily kasama si Jessica at ang dalawang lalaki. Tanaw niya sila mula sa malaking salamin ng restaurant. Elegante ang lugar at ang mga maiinit na ilaw ay nagbibigay ng isang pribadong pakiramdam. Ang mga waiter ay abalang gumagalaw sa pagitan ng mga mesa, may dalang mga alak at mamahaling pagkain. Pero walang halaga ang lahat ng iyon para kay Mark. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay Lily. Sa una, mukha itong hindi komportable. Pinaglalaroan niya ang kanyang napkin, hinahawakan ng buhok at sumusulyap kay Jessica na parabang humihingi ng kumpirmasyon na normal lang ang lahat. Si Jessica naman, sa kabilang banda, ay ganap na relax, nakahilig sa lalaking katabi niya, nakangiti, habang ang isang daliri ay gumuguhit sa gilid ng kanyang kopita ng alak. At doon, nakita ni Mark ang pagbabago. Dahan-dahan, nagsimulang gumaan ang loob ni Lily. Humigop siya ng alak. Binigyan niya ng isang mahiyain na ngiti ang lalaking nasa tapat niya. Napatawa siya ng bahagya sa isang bagay na sinabi nito. Lalo pang lumapit ang lalaki at hindi siya umiwas. May kung anong nag-init sa kalooban ni Mark. Naroon na ang eksaktong sandali kung kailan malapit nang tumawid si Lily sa guhit. Ang sandali kung kailan siya ay magiging higit pa sa isang babaeng may asawa. Isang bagay na hindi niya kailanman inakala na magagawa nito. Binuksan ni Mark ang pinto ng kotse at bumaba. Bawat hakbang papalapit sa restaurant, mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Wala siyang ibang iniisip kundi ang gagawin niya. Hindi mahalaga kung sino ang naroroon. Hindi mahalaga kung magdulot man ito ng eksena. Kailangan niyang itigil ito doon mismo, ngayon din. Pagpasok niya, naramdaman niyang may ilang customer na napatingin sa kanya. Pero binaliwala niya ang lahat. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa kanilang mesa. Hindi siya nakita ni Lily na paparating. Sa sandaling iyon, nakangiti siya sa lalaking ipinakilala sa kanya ni Jessica. Hawak ng lalaki ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at hindi niya ito binabawi. Pakiramdam ni Mark ay para siyang sinuntok sa sikmura. Kumulo ang galit sa kanyang kalooban. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang kamera at kumuha ng litrato. Ang tunog ng shutter ang nagpatingin kay Lily at nang makita niya kung sino iyon, nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Lumingon din si Jessica, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Itinaas ni Mark ang kanyang telepono at nagsalita sa boses na mas malamig pa sa kahit anong narinig ni Lily. Huwag ka nang mag-abala pang umuwi. Nababalot ng nakabibinging katahimikan ng mesa. Ang lalaking kasama ni Lily ay palingon-lingon, naguguluhan. Napatakip si Jessica ng kamay sa kanyang bibig. Sinubukan ni Lily na magsalita pero walang salitang lumabas. Bumaling si Mark kay Jessica, itinuon ang tingin sa kanya. At ikaw, sabi niya, itinaas ang telepono. Ipapadala ko ang litratong ito sa asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Jessica, kitang-kita ang purong takot. Huwag! Sinubukan niyang tumayo, pero nagpipindot na si Mark sa kanyang telepono. Inabot ni Lily ang braso niya, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Mark, pakiusap! Hinila niya palayo ang kanyang braso.
Wala nang pakiusap, Lily. Tapos na tayo. Pumaling si Jessica kay Lily, galit na galit. Kasalanan mo to! Sigaw niya. Umiling si Lily, lumuluha. Hindi, ako. Ngunit kinuha na ni Jessica ang kanyang bag at halos tumakbo palabas ng restauran. Naiwan doon si Lily, nanginginig mula ulo hanggang paa. Hindi alam ang gagawin. Itinago ni Mark ang kanyang telepono at binigyan siya ng isang huling tingin. Paalam, Lily. Nanatili siyang nakaupo sa mesa. Hindi makagalaw. Ang mga tunog sa restaurant ay tila humina na parang ang lahat ay bumagal. Isang waiter ang dumaan, maingat na nagtanong kung may kailangan siya, pero hindi niya man lang ito narinig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pintong kalalabasan lang ni Mark. Paalam, Lily. Umalingaw-ngaw ang mga salita niya sa kanyang isipan. Malamig. Pinal. Hindi siya sumigaw o gumawa ng malaking eksena. Tiningnan lang niya ito, puno ng pagkadismaya ng isang taong napagtantong hindi niya talaga kilala ang taong minahal niya at ngayon wala na ito. Pati si Jessica. At si Lily ay nag-iisa na lang. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaupo roon, ang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Nararamdaman ang bigat sa kanyang puso na parang may dala siyang hindi niya kayang buhatin. Nang sa wakas ay gumalaw siya, kinuha niya ang kanyang pitaka gamit ang nanginginig na mga kamay at umalis sa restauran. Iba ang pakiramdam ng lungsod ng gabing iyon. Ang mga ilaw, mga sasakyan, mga taong naglalakad, lahat ay pareho. Pero walang anuman sa loob niya ang nanatiling buo. Pumasok siya sa kanyang kotse ngunit hindi ito pinaandar. Sa halip, tinitigan niya lang ang sariling refleksyon sa bintana. Ano ang nagawa niya? Nagsimula lang ang lahat sa isang inosenteng usapan kay Jessica. Isang ideya lang, isang pambubuyo, isang bagay na sa una ay tila katawa-tawa, ngunit unti-unting pumasok sa kanyang isipan. Tulad ng isang lamat na kumakalat hanggang sa mawasak ang isang buong pader. Akala niya ay nag-e-explore lang siya ng mga bagong posibilidad, pero sa katotohanan, sinisira niya ang lahat ng mayroon siya. At ngayon, wala nang balikan. Kinabukasan, hindi pumasok si Jessica sa trabaho, ni sa sumunod na araw o sa sumunod na linggo. Ang mga mensaheng ipinadala ni Lily ay hindi sinasagot. Nabalitaan na lang niya sa iba na humingi ng leave si Jessica. At kalaunan, isang katrabaho nila ang nagsabi sa kanya na agad na nagsampa ng diborsyo ang asawa ni Jessica. Paano si Mark? Umalis siya ng bahay ng gabing iyon. Bumalik lang siya para kumuha ng ilang damit ng tahimik, halos hindi tumitingin kay Lily. Nakipag-ugnayan sa kanya ang kanyang abogado pagkalipas ng ilang araw. Mabilis ang magiging diborsyo, walang pagtutol. Walang hinihingi si Mark mula sa kanya. Ang malupit na katotohanan ay tumama kay Lily na parang suntok sa sikmura. Nawala sa kanya ang lahat. Nawala ang kanyang asawa. Nawala ang kanyang matalik na kaibigan. Nawala ang tahanang binuo nila. Ang mga umaga kung kailan ipinagtinitimpla siya ni Mark ng kape. Ang mga gabi na magkayakap sila sa sopa para manood ng pelikula. At bakit? Dahil sa isang ideya? Dahil sa isang ilusyon ng kalayaan na hindi naman niya talaga ginusto? Ngayon, habang nakaupo sa walang laman na sala ng kanyang apartment, napapaligiran ng mga kahon at ng nakabibinging katahimikan, may napagtanto si Lily. Ang isang tradisyonal na pagsasama ay hindi isang kulungan. Ang kasal ay hindi tungkol sa kalayaang makasama ang ibang tao. Ito ay tungkol sa kalayaang piliin ang isang tao araw-araw at malaman na pinipili ka rin ng taong iyon. Ngunit hindi pinili si Lily at hindi na siya kailanman pipiliin pa. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi kayo mahuli sa anumang updates. Hanggang sa muli.